Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 25 hanggang 30. Pinuri at nagpasalamat ang Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama, Panginoon ng langit at lupa. At sinabi ng Panginoong Hesus na inilihim ng Ama ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Ano ba ang kaibahan ng matatalino, ng marurunong sa mga taong may kalooban tulad ng sa bata? Ang mga matatalino, marurunong, maraming alam, ang lahat ng nais nilang gawin sa kanilang buhay ay kailangang pumasok sa eskema o sa linya ng kanilang kaisipan. Sa madaling salita, lahat ng gusto nilang mangyari ay dapat mangyari sa kanilang kalooban. Ang mga taong may kalooban tulad ng sa bata ay mga taong hindi sinusunod ang sariling kalooban kung hindi sinusunod ang kalooban ng magulang. At sa konteksto ng ating ebanghelyo, ang mga taong may kalooban tulad ng sa bata ay mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. At sa lipunan natin, kadalasan ay itinatago ng matatalino at marurunong ayon sa makalupang kaalaman ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga krisis, ang kanilang mga problema. Sa madaling salita, hindi mailantad ng maraming tao na sila ay pagod na, sila ay nahihirapan na, higit sa lahat na nangangailangan sila ng tulong. Sapagkat para bang makakabawas ito sa kanilang karunungan at katalinuhan. Samantalang ang mga taong may puso o kalooban tulad ng sa bata ay may kababaang loob. May kababaang loob na aminin na ako ay pagod na hindi ko na kaya, kailangan ko ng tulong. At ito ang hinihintay ng Diyos. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay mga taong kilala ang kanilang mga sarili. Nalalaman nila ang kanilang mga katotohanan, kanilang mga limitasyon at kahinaan. At ang mga taong may kalooban tulad ng sa bata ay mga taong palagiang nangangailangan sa Ama, nangangailangan sa Diyos. Kaya naman sa mabuting balitang ito, napakagandang ipinahayag ng Panginoong Hesukristo na lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang taong may kalooban tulad ng sa bata, inaamin na siya ay pagod na, wala na siyang lakas, hinahawakan sa kanyang mga kamay ang kanyang kahinaan. Tinatanggap sa sarili na hindi niya nalalaman ang lahat. Ito yung mga taong bukas ang puso na lumalapit sa Panginoong Hesukristo upang humanap at makatanggap ng kapahingahan. Lahat ng tao sa daigdig ay may mga pasanin. Ayaw man natin o hindi, may mga darating na krus sa ating buhay. Suliranin, problema, mga paghihirap, mga pagpapakasakit, at mga bagay na magpapabigat sa paglalakbay natin sa buhay. At sa harapan ng mga bagay na ito, inaanyayahan tayo ng mabuting balita ngayon.
na huwag magpanggap o magkunwaring marunong at matalino. Huwag sabihin na kaya natin ang lahat. Huwag itago na tayo ay mahina, tayo ay napapagod din, at tayo ay nahihirapan rin. Ang paanyaya ng mabuting balitang ito ay maging tulad ng mga bata. Lumapit sa Diyos nating Ama. Itaas ang ating mga kamay. Magmakaawa at sabihin, ako ay pagod na. Ako ay nahihirapan na. At bibigyan tayo ng kapahingahan. At pinaliwanag sa mabuting balitang ito, anong uri ng kapahingahan ang ibinibigay ng Diyos. Ang kapahingahan na ito ay hindi para alisin sa ating buhay ang mga pasanin. Sapagkat ang mga pasanin o ang mga krus ay kailanman ay hindi mawawala. Ngunit ang mahalagang bagay sa mabuting balitang ito ay sinabi ng Panginoong Hesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. At ito ang puso ng Ebanghelyong ito. Ang ating mga pasanin, ang ating mga krus na nagpapabigat sa ating buhay ay magiging magaang kung ating mauunawaan na ang mga pamatok na ito ay pamatok ng ating Panginoong Hesus. Sa kultura ng mga Hudyo, lalo na sa kanilang tradisyon sa pagsasaka, gumagamit sila ng mga hayop at gumagawa sila ng mga pamatok. Si Jesucristo ay karpintero, anak ni San Jose na isa ring karpintero. Isa sa kanilang mga nililikha ay mga pamatok para sa hayop. At kung babasahin natin ang Biblia, ang pagsasaka ng mga Hudyo ay napakahalagang larawan upang maunawaan ang mabuting balitang ito. Sa kasulatan, hindi sila nagsasaka na gumagamit lamang ng isang hayop. Isang hayop at may nakalagay sa kanyang pamatok. Para bang hindi ito ang kasanayan, hindi ito ang kultura. Sa kanilang pagsasaka, palagian nilang ginagamit ay dalawang hayop. Isang pareha ng hayop. At ang dalawang hayop na ito, halimbawa ay dalawang baka, nangangailangan ng pamatok. At ang pamatok ay dalawang pamatok na magkaugnay, hindi magkahiwalay. Ang ibig sabihin, hindi pinagpapasan ng mga Hudyo ang iisang hayop ng pasanin. Palagi nilang sinasamahan ito ng isa pa. Kaya naman nagiging magaan ang dapat gawin ng mga hayop at mauunawaan natin ang mabuting balitang ito. Sabi ng Panginoong Jesucristo, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang ibig sabihin, nais tayong samahan ni Jesucristo bilang kapareha, bilang kaugnay sa lahat ng ating pasanin. At tayo ay kanyang tuturuan sapagkat ang pamatok ng hayop ay para turuan ng hayop kung ano ang layunin ng kanyang pag-iral. Ang isang hayop na walang pamatok ay maaring magtatakbo at makasira ng mga pananim. Ngunit kapag nilagyan na siya ng pamatok, siya ay matututo. At magiging kapakipakinabang ang kanyang mga kilos. Kaya nga ang pagpapasa ng pamatok, ang mga krus na dumarating sa ating buhay, ay pinapasan natin kasama ang Panginoong Hesus. Hindi para tayo ay pabigatan, kung hindi para ipakita sa atin ang layunin ng ating buhay. At dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pagpapasa ng anumang pasanin, ito ay nagiging magaan. Ang katotohanan ay sinabi pa ng Panginoon,
na habang pinapasan natin ito, nakakatagpo tayo ng kapahingahan. At ang kapahingahan ito ay isang malinaw na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat para bang sinasabi sa atin ng Panginoong Yesus sa mabuting balitang ito, ang mga krus sa buhay mo ay pinapasan mo, ngunit hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Sa araw na ito, maaari tayong makapagpahinga sa gitna ng mga hilahil sa buhay, sa gitna ng hindi maunawaang paglalakbay at pagharap sa ating mga bukas. Magbibigay ito sa atin ng kapayapaan. Magbibigay ito sa ating kapahingahan. Kapahingahan sa pag-ibig ng Panginoon, sapagkat siya ay kasama natin sa anumang pasaning ating dinadala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.